so much po. Di ba lang palakpakan ng Panginoon? Ang galing, ano? Is God good? All the time, God is good. Nakakatuwa, pila-pila yung mga bata kanina. No? Dumadami talaga. Balang araw, meron pa mga batang lalaki at mga susunod pa. Pag-pray niyo po si Beb, next week, tama ba? Manganganak na. Ah? Oh, basta manganganak na siya. Okay? Mga anytime, tama ba? And si Brian, excited na. Alam ko na sa isip ni Brian, sino kaya kamukha? Okay? Sino po dito yung naalala niyo first time parent kayo? Taas ang kamay. Yung excited kayo lumabas yung panganay nyo. Dali, ako, excited ako. Sino kaya kamukha? Unang tanong nyo, sino kaya kamukha? Okay? Minsan ang prayer ng tatay, sana kamukha ng nanay, no? Tama ba, sir? Sana kamukha ng nanay. Pero dapat yung angas at dating parang tatay. You know? Ganun, no? So anyway, nung una ko nakita si AJ na ngayon, nung unang labas niya, may dugo-dugo pa. May medyo nandilim pa ng ko. Kasi di ako sanay sa mga gano'n. Ano? Sabi ng doktor, John, gusto mong dito ka habang mga anak si Mrs. mo, siguro ayaw, baka ako yung problemahin nyo. Baka ako yung himatayin. Ano? So, and again, pag-pray mo natin si Beb, at sa mga mabubuntis pa lang, okay? At sa mga ikakasal na, ang dami ko na nakakausap, na pag-isip-isip ko, pag-isip-isip nila na pwede daw sila mag-asawa anytime. Yeah. Nakatingin ako dito, ano? Pero pag-iisipan daw. Hindi nyo ba napapansin, itong araw na to ay Stripes Day and Jeans Day? Ang dami naka-stripe at mga naka-jean na jacket, ano? And also Black Day, ano? So anyway, ito yung last topic ng ating series na parenting. By the way, wala ba kayo napapansin sa church natin? Anong napapansin nyo? Papatos ko, hindi. Okay? Alam nyo ba, napapansin lumuluwag konti yung ating gamit? Nawawala yung amp, nagiging amp-less na tayo. Pwede ba tayong palakpakan yung mga taong kumikilos, like Kuya Troy, si Kuya Atan, yung mga taong ginamit ng Diyos, mapapansin ito yung mga amps natin. Lahat ngayon naka-in-ear, para hindi na ganun kaingay. And also, nakakatuwa kung mapapansin nyo yung ating sound technician paikot-ikot na dahil merong nag-provide at ginamit ng Diyos yung mga taong maging blessing ng church. Pwede yung palakpakan yan. Ayan, may mga nag-donate. Nako, mahina. Pwede ba malakas na palakpak? Ayan. And syempre, lalo na yung mga sound technician ngayon, ginagawa nilang way. Kaya kanina, papapansin mo, si Kuya Tan pumupunta rito, kasi nga, nag-a-adjust pa lang tayo. Okay ba yan? Okay ba yan? So, pwede ba yung sabihin sa katabi mo, salamat sa'yo. Ayan, salamat sa'yo. Ayan. Thank you for your life. Thank you for sending me to camp. Joke lang. It changed my life. Okay. So anyway, ito na po, yung iba nakatawa, yung iba hindi makagets. So, but anyway, ito po yung mga way, kung mga panahon namin kayo, yung kantahan kasi kanina, actually kantahan nyo ng mga binata at dalaga pa lang kami. Okay? So, bumabalik ako sa past, at nakakatuwa at ang sarap mag-serve sa Panginoon. Lalo na pag kayo ay family na sama-sama mag-serve at lalo mag-Sunday. Pwede ba tayong palakpakan yung mga parents si Charles nandito? Ay nako, mga parents na nandito. Thank you so much for bringing your children and maging good example tayo sa Panginoon. Next week, kung kayo magwawala, Jesus and we. Nako, church, hindi lang kayo Kristiyano, okay? Hindi na kayo naligtas, kundi meron tayong role na dapat nating gampanan. Okay ba yun? Today, we will talk about it all starts at home. Napaka-importante ng values na meron sa loob ng pamamahay. Okay ba yun? Parents, dapat tayo at sa magiging parents, dapat tayo ang nagtuturo o magtuturo ng values sa ating mga anak. And number one, dapat natin itong niro-role model. Okay ba yun? Ang values ay hindi nakikita sa eskwelahan. Dapat, meron sa eskwelahan, pero ang pinaka-major, dapat sa loob ng pamamahay. Now, my question to you again, parents. Now, parents, tingin niyo sa akin, ano bang core values na meron ang isang family ninyo? Kung meron kayong core values, panghawakan yan. At dapat nating i-review taon-taon. Okay ba yun? Kung walang core values, sasabihin po sa inyo, ang values na maituturo ninyo sa anak ninyo ay galing sa mundong ito, na kung saan
puro entitlement, at kung saan puro mga self-love, okay? O kung saan puro mga confusion na mga values na meron tayo. Okay pa ba yun, parents? Nako, sabi mo nga, kung katabi mo asawa mo, makinig ka. Dahil para sa atin ito. Okay? Naniniwala ako bilang isang pastor, pag tama ang relasyon sa loob ng isang family, sa isang pamilya, o isang tahanan, ay nako, alam mo ba, malaki ang contribution ninyo sa community. Do you agree? Okay? Hindi lang sa community, kundi sa government at sa buong nation. Why? Parents, look at me. Bakit magkakaroon ng contributions? Pag tama ang values, yung ating mga anak, lalaking magiging good citizen. Yes? Ang galing nagbabayad ng tamang tax. Di ba? Or nagbuboto ng tama. But anyway, it all starts at home. Can you please, sabay-sabay natin basahin to in Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Okay lang mo ba yun? Sabay-sabay 1, 2, 3, go. Children! Obey. Wow, ang bilis Children, who are the children? Please raise your hand, children. Taas kamay, children, yung may mga magulang pa, okay? Yan, yung magulang na magulang. Tama ba yung sinabi ko? Okay? May mga parents, okay? Children, obey your parents. Read this with me. 1, 2, 3, go. Obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Now, ito yung promise. If you honor your father and mother, things will go well for you, and you will have a long life on earth. Next slide, sabi doon, fathers. Nako, do not provoke your children to anger the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instructions that comes from the Lord. Okay? Now, children, church, we'll not just talk about children na obeying your parents. May karugtong kasi yan. Okay? Fathers, church, nakakatuwa at nakakataba ng puso kasi nagiging topic natin to. Dahil ang panahon ngayon, sasabihin ko sa inyo parents, sabi ko nga, ang hirap o imposible na maging parents ngayon. Ang dami nating kakompetensya. Okay? Yung social media, yung peer pressures, yung mga barkada, at yung mga bagay na napapanood. That's why sa bahay dapat lahat magsisimula. Okay? Pwede ba sabihin natin sa mga parents, sa akin magsisimula? Sabihin niyo po, sa akin magsisimula. Children! Okay? Tingin sa akin mga bata, sabihin mo rin, sa akin dapat magsimula. Hindi sa magulang ko, kundi sa akin. Now, we will talk about, himay-himay natin yung verse na yan. Sabi doon, number 1, children, obey your parents. Who are the children? Please raise your hand. Children, you have to obey. Why? Because this is the right thing to do. Now, children, taas kamay, children, mga bata, now, tingin sa akin, makinig kayo. Ang obedience, okay, ang obeying sa parent, hindi dahil sila ay magulang natin, or hindi dahil sila ay nagpapakain sa atin, or kaya hindi dahil sila ay mas matanda sa atin, kundi ito ay utos ng Diyos to obey. Because without obedience, now listen to this, sa isang family, magiging chaotic, magiging magulo. And alam ko, sa mga teenagers ngayon, gusto nilang magsolo at akala nila, kaya na nila ang kanilang mga sarili. Okay ba yun? Gusto nilang magsolo. Kaya minsan madalas, may mga children, mga kabataan ngayon, ayaw sumunod because ang alam na nila at kaya na nila. Pero sabi ng Bible, you have to obey. Kahit na anong edad mo, you have to obey your parents. Now, listen to this. Yung obedience natin, ito yung actions natin to show how we love God, yung ating submissions, part yan ng ating pagsunod, okay, at part ng ating worship. Okay po ba yun? Now, children, you have to obey. Pag sinabing bawal, obey. Walang argue. No ask questions. Okay, pag sinabing curfew,
Curfew, sumunod tayo because ito ay utos ng Panginoon. Now, mga teenagers, the reason why you obey, because you are doing it for God's glory. Hindi ka sumusunod sa magulang mo, kundi sa Panginoon. Ginagawa mo ito para sa kanino? Sa Panginoon. O ba yun? Pag sinabing matulog ng 9 o'clock, matulog ng 9 o'clock. No cellphone as if no cellphone. Okay pa ba yun? You have to obey with all of your heart. Walang dabog. Okay ba yun? Minsan, hindi ko lang si AJ ba to, si JD, utusan mo pili ng mantika, may padabog pa. Pili ng mantika. Sumusunod naman. Di ba? So, sunod na lang tayo. At naniniwala ko, walang magulang na gusto niyang ipahamak ang kanyang mga anak. Okay ba yung mga kabataan? Taas kamay. Pag sinabing no relationships, no relationships. Because that's obedience. Okay ba yun? Walang hidden. Kasi nga, look at me, mga kabataan, pag ikaw ay hindi sumusunod or meron kang tinatago sa magulang mo na alam mong hindi naman dapat gawin, pero ginagawa mo, ikaw ay nagkakasala na. Mga kabataan, taas kamay, especially mga young puro na may magulang pa, tingin sa akin makinig kayo sa sinasabi ng magulang nyo dahil marami na silang pinagdaanan. Tayo, papunta pa lang. Sabi nga, may kasabihan, di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sagot naman ng bata, bakit hindi tayo nagkasalubong? Di ba? So, may mga wisdoms. Now, sa mga children, may wisdom ang parents na wala sa inyo. That you need to listen and to obey. Okay ba yun? Wala bang amen dyan sa mga children? Ulitin ko lang. Sa mga single, mga kabataan, sabi mo sa kanya, katabi mo, walang lihim-lihim. Okay? Walang lihim-lihim. Kung ikaw ay may magulang pa, sabi mo sa asawa mo, walang lihim-lihim. Walang taniman ng sama ng loob. Okay ba yan? Walang tampuhan. Now, mga kabataan, pag sinabi ng magulang, dapat sundin. Bakit? Question ko is, bakit dapat sumunod? Bakit? Because, sulahan nyo, because ito ay tama. At ito ay utos. Actually, yung verse na yan, hindi options or suggestions. It is a command. Obey. Ulitin ko lang, obey. Sabi mo katabi mo, obey. Nako, sabi nga nila you can trust without obeying. You can trust without obeying, but you cannot obey without trusting. Do you trust God? Do you love God? Then obey. 4-letter word. Alam mo, ang sagot sa katamaran, obedience. Ang sagot sa worries, obedience. Tama? Ang sagot sa mga bagay na kinakatakutan mo, you have just to obey. Because with true obedience, alam mo na ang Diyos ay kasama mo. Not only that, sabi doon, children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Now, delayed obedience is, disobedience. Okay ba mga kabataan, may mga parents pa dito? Pag ni-rate nyo kaya sarili nyo from 1 to 10, okay? Lahat may magulang from 1 to 10. Kamusta kaya ang obedience natin sa ating magulang? Negative. Okay? From 1 to 10, kayo, pag tanong ko, isa-isa, kasi may mga magulang pa kayo lahat Ako, wala na. Okay, mapalad ako, yabang na. Wala na ako dapat sundin, ako dapat masunod. Joke lang. Pero hanggat may mga magulang tayo, alam mo mga kabataan, pag sila ay tumanda at nawala, mamimiss ninyo yung mga aral nila. At ang masakit pa, sasabihin mo, tama sila. Sana sinunod ko na noong pa. Okay ba yun, mga kabataan? Hanggat may magulang. Sinabi ba dyan na you have to obey only sa parents mong maayos? Holy? No. Sinabi dyan, all parents. Either whether sila ay Kristiyano o hindi, makulit o masama, you have to obey.
Maliban na lang, pag sinabi ng parents mo, patayin mo yung kainuman ko. Hindi, huwag mo sundin, syempre. Okay? Meaning, obedience, pinapakita mo na ikaw ay anak ng Panginoon. Pangalawa, ang ganda to. Honor your father and mother. If you read in Ephesians chapter 6, verse 2 and 3, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life. You have to honor. What is the difference between obedience and honoring? Anong pinagkaiba? Ang obedience, merong command. The reason why you obey is because merong utos. Tama ba o hindi? Maghugas ka ng plato. Tama ba? Maghuhugas ka. Paglinis ka ng kwarto mo, maglinis ka because nga sinasabi mo is obedience. Now, yung honoring. Now, church, listen to me, tingin sa akin, especially mga children, ang honoring, kahit hindi ka inuutusan, ginagawa mo na. Nakukuha niyo ako? Yung ba may tinatawag na initiative? Alam mong bawal, huwag mong subukan. Kasi bawal. Ang honoring, and respect ay hindi yan pwedeng paghihiwalayin. Okay? Meaning you have to honor your parents by, paggawa ng sa bahay. Okay? Pagsunod sa kanila, hindi ka inuutusan. Okay? Yung mga bagay na tingin mo magbibigay sa kanila ng honor. You have to honor the position na ibinigay ng Diyos sa ating mga magulang. When you honor your parents, now church, listen to this. Alam mo, if you are honoring, makikita mo ang taong may honoring sa parents na nakikinig sa parents. The way how you talk to your parents. Paano mo sagutin ang magulang mo? Doon mo makita kung you are honoring by your parents. Meron bang po at opo or barkada mo parents mo? Okay, but by the way, i-shortcut ko na. Parents, dapat tayo sa ating mga anak, hindi natin sila barkada. Hindi tayo binigay ng Diyos para magustuhan nila tayo. Tayo dapat ang mag-discipline sa kanila. Dapat iba tayo. Although doon yung friendship, pero dapat hindi yung bata ang nasusunod. Nakukuha niyo ako? And then, because of honor your father and mother, this is the first commandment with a promise. Sa 10 utos, ito lang yung may promise. Naku, mga kabataan, thank you sa akin. Kung ano ang ginagawa nyo sa magulang nyo, gagawin din yan ng anak nyo sa inyo. Yung reaping and sowing. Nakuha nyo? Kung minumura nyo magulang nyo, ay naku, mumurahin din kay balang araw ng anak nyo. Okay ba yan? Malinaw ba tayo? Tingin tayo mga kabataan, mga magulang, talk to your parents as parents. Huwag nyo i-level yung sarili nyo sa kanila. Nandun dapat yung respeto. Malinaw ba? Alam mo yung respeto minsan mas maganda yung mag-honor your parents kaysa mag-respect and obey. Kasi ito yung umbrella ng obedience at ng respect. Ang respect kasi minsan, the reason why hindi mo ginagawa kasi nakatingin sila. Tama? Ang honoring, nakatingin o hindi, ginagawa mo yung ano yung dapat gawin na magbibigay ng glory sa Panginoon. Can we read this together? Sabi doon, honor mga children, 1, 2, 3, go. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you, and you will have a long life on earth. Ang hirap mabuhay sa mundong mayroon kang tinatago sa magulang mo. Yes or no? Ang sarap nung pag sila mismo magbigay ng blessing para sa'yo, na kung saan ma-enjoy mo yung anong mga bagay na meron ka ngayon. And mga kabataan, kapag tayo pinagsabihan ng magulang, gusto ko marinig yung mga magulang dito, okay, lalo may mga teenagers na, huwag kayong magdamdam o magtampo, ha? Okay ba yun, parents? Tama? Tama ba, parents? Okay? Okay ba yun, Charles? Okay. So, ibig sabihin niya, kabataan, makinig, hindi ka pwedeng mag-serve. Tandaan nyo, ha? Hindi ka pwedeng mag-worship
Okay, para sa akin. Hindi ka pwedeng gumawa sa ministry kung ikaw mismo hindi marunong mag-obey at mag-honor ng parents mo. Kasi tawag diyan hypocrite. Malinaw? Huwag tayong magpaka-hypocrite. Kasi ang galing-galing natin. Ang gusto ko yung sinabi ni Pastor Peter Tan, yung one man. Kung ano ka sa bahay mo, ganun ka din dapat sa labas. Yun din dapat pinapakita natin. Children, tandaan nyo, bit-bit nyo rin ang pangalan ng mga magulang ninyo. Lalo na ngayon sa social media, lagi binabalik sa social media, because kung ano yung pinapakita mo sa social media, yun ang reflections ng family mo. Nakukuha nyo ko? Are we clear? Para bang totoo hindi? Halimbawa, pag pinapakita ni Louie, na puro na lang, halimbawa, puro, meron pinapakita mo sa Facebook mo, halimbawa lang na lang, puro bini-bini, di ba? Or kaya puro na lang games. Anong klase? Ibig sabihin itong taong to, hindi nakakaroon ng time with the family. So church, especially Christians, young people, pakiusap. Alam mo, dapat yung buhay natin, hindi ko naman sila maging killjoy tayo, dapat yung buhay natin, yung testimony natin, makita kung paano natin minamahal ang Panginoon through honoring our parents. At yung testimony na anong meron tayo sa social media. Okay ba yun? Malinaw ba? Malinaw? Okay, can we read this together one more time? Mga children, taas kamay, children. Laksan nyo you have to honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on earth. Meaning, ikaw, hindi lang long life, kundi ma-enjoy natin kung ano yung meron sa mundong ito. Yung bang walang pipigil. Okay? Alam mo, tuwang-tuwa ko pag may kinakasal. Okay? Yung bang hinahatid ng parents yung kanyang anak na tuwang-tuwa. Na bang binibigay niya ang kanyang 100% na support at love sa kanyang anak. Ganun din sana, mga kabataan, yung support na binibigay ng parents sa inyo kung ikaw ay nag-o-honor at nag-o-obey. Pangatlo, naku maganda ito, for the parents, fathers. Sino nga fathers? Do not provoke your children to anger. Naalala ko yung sinabi ni Kuya Tanyo na pinapagawa niya si Titus ng paces, ng assignments niya, and then that time si Titus nagbabasa ng Bible. Alam mo ba sagot ni Titus sa kanya, Daddy, have you read? Father, do not provoke your son to anger. Alam mo, ano sagot ni Atan? Alam mo, church, makinig mga tatay, when you say provoking, fathers, bakit kaya sininggle out yung tatay? Napansin niyo ba? Walang mothers? Puro magagalitin. Totoo yan. Pero hindi ibig sabihin yan, yung mga nanay hindi nagpo-provoke sa anak. Pero sininggle out yung tatay kasi nga pag binasa mo yung Ephesians chapter 5, di ba, husband is the head of the family. Meaning tayo ang leader, mga tatay. Dapat hindi natin pinoprovoke yung mga anak natin hanggat sila ay magalit at lumayo sa Panginoon sa pamamagitan kung paano natin sila tinatrato. Okay ba yun? Kung silent treatment, lalo sa public, at pinapahiya natin yung anak natin, you are provoking your children. Huwag na huwag mong pagsabihan in front of his friends or her friends. Okay? Or kalad ka rin sa public. Kasi masakit yan. Magdadamdam yan at siya yung gagawa at tayo ang gagawa ng gap sa ating children. Lalo na, now, parents, pag walang relationship sa anak, alam mo, ang maging result niyan is rebellious. Father, tayo ang haligi ng tahanan. Dapat tayo ang mag-lead sa asawa natin at sa mga anak natin. Malinaw ba, mga tatay? Tatay, okay, may sinasabi mo, sundin mo ako, pero yung pinapakita natin, ay nako, malayo sa sinasabi natin. Mahirap yun. Kaya nga, sabi ko nga nakaraan, ang dami mga kabataan ngayon lumalaki, nabubuntis sa labas, okay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nagiging addict, nagiging tambay because walang presence ng tatay. Napakalaki ng responsibility natin mga magulang, especially mga tatay. Tingin sa akin mga father.
accountable tayo sa Panginoon sa pag-lead sa ating mga anak. Malaki ang responsibility na ibinigay sa atin. That's why we have to set a good example sa ating mga anak. Can we read together, mga tatay? Father, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Talong ko lang po, guilty dito minsan? Minsan, kamusta kaya ang relationship ng tatay at ng anak? Alam mo mga tatay, tayo mga tatay, magiging tatay, sa mga magiging tatay someday, tingay sa akin. Alam nyo, titingnan ng anak natin kung anong klaseng Diyos na meron tayo sa pamamagitan ng buhay natin. Kaya ang bata lumalayo at hindi naniniwala sa Panginoon dahil yung kanilang tatay wala sa kanilang tabi at walang presensya ng tatay sa pamamahay. Nakukuha nyo? Malaki ang role and responsibility ng tayong mga magulang, especially mga tatay. Siningle out tayo sa Ephesians. And mothers, mga nanay, you have to support your husband. Okay ba yun, mga nanay? Support. Do not argue with them or sa husband mo. You have to support. Magkaiba yung argue sa pinag-uusapan yung problema. Malinaw ba? Malinaw, hindi? Ay nako, Mrs., makikinig minsan si Mister sa pamamagitan ng tono ng boses mo. Oh. Okay? May umunga doon. Unga. Sa tono ng boses mo. Nako, mga Mrs., ayaw ni Mister madalas paulit-ulit na sinasabi mo. Marindi sa tenga ng lalaki yan. Okay? Maliban na lang pag hindi talaga naintindihan. Okay? Pero, kung paulit-ulit, Mister naman, hindi porket paulit-ulit si Mrs., dapat tayo ay mag-adjust. Dapat tayo ang umintindi. Malinaw ba? Why? Tingin sa akin mga Mr. and Mrs. Kasi nga nakikita ng anak natin kung paano natin tinitreat ang bawat isa at yun ang magkukos sa kanila ng hurt and pain at magre-rebelde. Malinaw? Paano ako makikinig sa iyo, mami or daddy, kung hindi kayo nag-uusap ng maayos? That's why, Father, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Malinaw ba yun? Malinaw? Rather, bring them up with a discipline and instruction that comes from the Lord. Now, church, pang-apat, lastly, fathers, bring up children in the discipline and instructions of the Lord. By the way, church, sige sa akin mga tatay, sino dito namamalong tatay? Taas kamay. Spanking father. Taas kamay, taas. Yes, okay. Hindi ko sinabing tatay lang, okay? Pwede si mami. Sinong disciplinarian sa bahay niyo? Taas kamay. Taas, okay? Si mami, sigurado, kitang-kita naman, si mami. Okay? Pero dapat, hindi both. Okay? Now, magulang. Makinig po ha. Pag dinidisiplina ng anak o ng magulang, nagdidisiplina ng isa, huwag niyong kampihan naman yung anak. Okay? Ang gagawin niyo, alis kayo at hayaan mo yung nagdidisiplina ang magdisiplina sa anak mo. Malinaw ba? But this time, sabi to, Father, okay? Father, sabi doon, bring up yung children mo in the discipline and instructions in the Lord. Now, church, tingin sa akin. Pag tinignan po natin sa ibang version yung word na discipline, meaning is to teach and train. Educationally, yung verbal na tinuturo mo sa inyong mga anak. Ano ba'y lumalabas sa bibig mo? Saan mo ba sila ginaguide? Okay pa ba yan? Minsan madalas sa mga tatay, kaya ang anak natin matigas ang ulo, ayaw sumunod because kung paano natin sila kakausapin. Okay pa ba yan? Kung paano natin sila i-guide. Like for example, halimbawa si Ridem, Ridem, tigas ang ulo mo, batukan kita dyan. Di ba? Paano siya makikinig? Instead na yung respect, nagiging fear. Okay, hiwala na yung di ba, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung fear doon is holy fear. Pero yung anak na binibigay natin sa anak natin is hindi na discipline. Ay nako,
mahirap din bigla lang mamalo o mamitik na walang dahilan. Malinaw ba? Now, church, listen to this. Parents, sa magiging parents, dapat at the age of 2 years old, ng anak natin, ma-establish natin yung tinatawag na discipline din. Pag yung no mo, no. Okay ba yun? Pero, at a certain age, ng 18 o 12 o 8 pataas na meron sa sariling pag-iisip, dapat yung no or yes mo, dapat merong kaakibat na reason why. Malinaw ba? Pag sinabing, you have to stop playing with your cell phone at night. Why? Bakit? Kasi nga masisira ang mata mo. Tama? Magiging dependent ka sa cellphone mo. Okay? Yan ay bawal. You have to explain why sa mga anak natin kung bakit hindi yung sinasabi natin. Pero at the age of 2, 3, and 4, dapat natin ma-establish yung tinatawag na discipline. Not only spanking, now church, listen to this, not only spanking, dapat makita nila na ikaw ay magulang nila. Malinaw ba? Kasi madalas, laging nagkokontrol ang bata sa buong family. Ko anong gusto ng bata, yun rin ang gusto ng buong family. Mahirap yun. Okay po ba yun? Nagkaintindihan ba tayo, mga magulang? Okay? Mga magulang, dapat tayuan natin ang dapat nating tayuan. Malinaw? Huwag kang maawa. Lagi ko sinasabi, huwag kang maawa kung ang anak mo ay na walang gadget o walang kawawa. Huwag kang maawa, hayaan mo siyang tumayo. Okay? Pero, now church, listen to this. Hindi ko sinasabing 100% no gadget. Give them time and explain to them bakit mo sila pinapayagan mag-gadget din or maglaro. Malinaw ba? You have to explain yung reason, yung no at yung yes natin. Sabi doon, rather bring them up with a discipline and instruction that comes from the Lord. Alam mo, church, listen to this. Ang pinakamaganda, especially sa mga magulang, na ituro natin sa mga anak natin how to love the Lord. How to obey God. Now, church, especially how to trust God. Yung faith, dapat natin palaguin. Yung character nila, dapat nating turuan kung paano mag-grow. Now, kabataan, tingin sa akin, especially mga parents, karamihan ng kabataan ngayon, napakababa ng kanilang self-esteem. Totoo hindi. Karamihan, introvert. Di ba katabi mo? Yung mga nasa likod. Karamihan, introvert. Mga tita, tayo mo sa likod yun. Lahat yan, introvert. Totoo hindi. Okay? Yung sa dulo, kabataan ba yan? Okay? Actually, yes. Now, church, mga parents, lagi nyo ituro sa anak nyo, yes, maganda yung goal. Pero i-emphasize natin yung growth. Yung spiritual growth. Pag nag-grow yung kanilang character, yung kanilang spiritual, yung goal nila, yung mga ambitions nila ay susunod na lang. Amen? And then parents, dapat mag-set tayo ng example. Dapat magsimula sa bahay at dapat magsimula sa inyo. May question to you bago tayo magtapos. Kamusta ang relationship ninyo mag-asawa? Kamusta ang communications? Meron bang open communications kayong dalawa? Meron bang honesty and openness sa inyong relationship? Okay? Kung nasaktan ka, maging honest ka. At dapat nandun lagi i-offer yung tinatawag ng forgiveness. Okay po ba yun? Masarap bang may asawa? Yes or no? Grabe, ano? may napanood ako sa TikTok. Kasi kanina, habang nag-aaral ako, alam mo, may sinabi doon isang preacher, yung anak natin ay hindi natin pinili. Tama? Ito ay binigay ng Diyos, meaning gift. Okay? Yung family na kung saan tayo belong, yan ay gift or binigay sa atin. Pero mayroong isang bagay na pinili natin. Yung asawa natin. Hindi lang siya binigay, kundi pinili natin yung asawa natin ngayon. Malinaw ba? Pag pinili mo, kahit na anong sumpong niyan, kahit anong sama ng ugali niyan, ipinili mo yan. Choice mo yan. Yes or no?
So dapat, anong gagawin natin? Manigas ka. Magsisi ka, no. Dapat piliin din natin mahalin yung taong pinili natin. Tama? Now, church, kaibigan, mga parents, pag pinili natin ng tama yung ating asawa at pinili natin malago o palaguin yung ating pagmamahal sa kanila, no, kabataan, mga magulang, pag nakita ng mga anak natin, ay naku, sasabihin ko sa inyo, magkakaroon ng bunga yung ating merong sa ating family. Malinaw ba? Totoo yan. Okay? Sabi nga nila, happy house, happy spouse. Hindi lang happy wife, happy life, kundi dapat happy spouse, happy house. Now, mga parents and children, lagi yung tandaan, ang ginagawa ninyo ay hindi para sa mga taong dapat yung ibigay, yung papuri at pagsamba, kundi sa Panginoon. Dapat lahat ng ginagawa nyo, sabi ng Bible, whatever you do, whether you eat or drink, do it for His glory. Now, church, the reason why nagmamahalang kayong pamilya, dahil gusto mong mag-glorify ang Panginoon sa pamilya mo. Tama? Dapat kung nagmamahalang kayong mag-asawa, dahil ang gusto mong makita, ang purpose mo is mag-glorify si God. Saan? Sa inyong mag-asawa. Mga parents, mga kabataan, kung kayo ay nagre-rebelde sa mga magulang nyo, tingin sa akin, ang sinisira mo, sarili mo. If you disobey your parents, no, children, listen to me, if nag-disobey ka sa parents mo, alam mo, ang sinisira mo, yung kinabukasan mo. Hindi lang kinabukasan mo, kundi magkakaroon ng hadlang yung blessing ng Diyos para sa'yo. At balang araw, nako, makikita mo lang na bagsak ka na. At mga magulang, mga tatay, mga parents, please look at me. Tayo po ang unang sisirain ng kaaway. Sa atin po, ang kaaway nakatutok. Pag once nasira ang mag-asawa, dahil nasa isip ng kaaway, siguradong masisira na rin ang kinabukasan ng mga anak ng mga to. At hindi lang yan. Kaya sinisira tayong mag-asawa dahil yung magiging future family nila masisira din balang araw. Baka kasi mag-produce kayo ng bad fruit. Malinaw ba? Parents, naging responsible tayo sa actions, sa mga lumalabas sa bibig natin at sa mga desisyon na ginagawa natin. Amen ba yun? Can we read this together? Rather, parents, bring them up with a discipline and instruction that comes from the Lord. That's why if you read in this Proverbs 22 verse 6, last verse, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train the child the way it should go. Alam mo bakit? Saan? Sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso, sa kanilang mga sinasabi. That's how you train your child. Okay? By setting up a good example. Pwede ba lahat tayo mo ko ipikit ang mga mata?